Hi everyone! Ito na naman ang inyong lingkod, ang inyong kapistok, and for today's video, another video na naman or another um, ideas or tips na naman ang aking ibibigay sa inyo. I don't know kung tama ba yung sinabi kong tips or ideas, pero may nagtanong kasi sa akin. Ang sabi niya ay, kung ang narcissist daw ba nagagawa pang mag-stalk ng social media doon sa mga taong nagawan nila ng hindi maganda. Well, dumako na tayo agad dyan at hindi na natin palalampasin yan at ayan agad ang ating pag-uusapan for today's video. Again, this is based on my own understanding, based on my own ideas, opinion, di ba? Ito po ay siguro masasabi kong awareness kahit na paano. Comment lang po kayo dyan sa aking video kung mali. So yun na nga po, ang tanong, kung nagagawa bang mang-stalk ng narcissist dun sa taong kanilang nagawa ng masama. Yeah, and ako, yes, of course, check na check yan. So unang-una kasi mga kaibigan, maraming dahilan yan kung bakit ang mga narcissist ay binabalik tanaw nila ng ilang ulit ang mga taong kanilang nasaktan. So unang-una dyan, yung control, di ba? Gusto kasi nilang malaman kung ano ang ginagawa mo at kung sino ang kasama mo. 'Di ba? Kasi akala nila kaya ka nilang kontrolin doon sa mga ginagawa nila sa iyo, mga silent treatment nila or something na alam nilang masasaktan ka. 'Di ba? So pangalawa, pasimple ka nilang sinusubaybayan or pagsubaybay. So dito, sa sinasabi kong pagsubaybay, gusto nilang malaman kung paano ka namumuhay nang wala sila sa buhay mo. 'Di ba? Dito nila tinitingnan kung ano na kayang ginagawa nun. Saan kaya siya ngayon? 'Di ba? Masaya kaya siya ngayon? Kasi kung bakit ko ito nasabi, kasi ayaw kasi ng mga narcissist na nakikita kang masaya. So kaya ginagawa nila, sinusubaybayan ka nila para makita nila kung hanggang ngayon ba nakukontrol ka pa nila emotionally, mentally. 'Di ba? Pangatlo, pagmamalaki. Simple explanation ko dito, ito yung gusto nilang ipakita sa iyo or ipinapakita nila na sila pa rin ang may control sa iyo sa mga bagay na ginawa nila na masasakit tungkol sa iyo. So, tinitingnan nila kung hanggang ngayon nakukontrol ka pa rin nila sa araw-araw. Like nakikita nila ito sa mga post mo sa social media. Kaya ka nga niya ini-stalk everyday, 'di ba? Pang-apat, naghahanap sila, paghahanap ng reaksyon, 'di ba? Gusto nilang makuha ang iyong atensyon o kaya naman yung mga reaksyon nila or mo sa kanila sa pamamagitan ng pagpo-post mo sa social media. Kung hanggang ngayon ba nasasaktan ka pa sa ginawa nila sa'yo, hindi ka pa naka-move on, mga ganyan po ba? So ito ang mga sinyales na iniisto ka ng mga narcissist sa social media mo. So unang-una, nakikita nila ang mga post mo sa story mo. 'Di ba? Diyan sila kumuhugot ng lakas ng loob para gawin nilang basihan na ikaw ay hindi pa totally nakaka-move on. Check, 'di ba? Pangalawa, naglalabas sila ng mga subtitle o mensahe na hint sa social media. Alam mo na, nagpo-post din sila ng kung ano-ano sa kanilang mismong social account para yung mga hint mo na nakita nila sa iyo, masabi din nila. Parang backfighter kasi sila medyo a little bit, okay? So pangatlo, nagpapakita sila ng interest sa mga bagay na gusto mo. Ganyan ng mga narcissist. Yung maglalabas sila ng mga ganyang klaseng alam nilang magugustuhan mo para maisip nila na there's something wrong. Bakit hindi siya tinatabla? Or hindi siya tinatablahan sa mga ginagawa kong pang-aabuso sa kanya emotionally, mentally. There's something wrong. Gaganyan nila. So, paano mo ngayon poprotektahan ang iyong sarili sa mga narcissist? Of course, unang-una na dyan, i-block mo sila. Di ba?
Limitahan mo yung access nila tungkol sa'yo. Kasi pag nalaman nila yan, for sure, sila na yung pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. Pangalawa, syempre, huwag ka mag-post ng mga personal informations about you. Like yung pupunta ka sa Thailand, mag-happy-happy ka doon, wag ka magpo-post niyan. 'Di ba? Ang gawin mo, i-post mo yung mga bagay na like, oh, marami ka nang naipon. Nakapagpatayo ka ng bahay, may kotse ka na. Ganon, yung mga na-invest mo, pero yung mga happiness mo, no, wag kang mag-aano sa kanya, wag mo siyang bibigyan ng access na magkaroon siya ng kahit na 1 kilong informations about you kung saan mo ibinubuhos o ginuguhol ang iyong oras sa araw-araw. At ang pangatlo rin, mag-ingat ka dun sa mga salitang iyong bibitawan or ipopost sa social media. Kasi yan din ang gagawin nilang bala pagdating ng panahon against you. Diba? So, tandaan mo lamang mga kaibigan na ikaw lang ang pwedeng mag-control sa iyong sarili. Hindi ka nila kailangang kontrolin. Ikaw lang ang pwedeng magmaniobra ng sarili mo. Diba? Ikaw lang ang pwedeng mag-drive ng sarili mo. Huwag mo silang bigyan ng access kung ano man ang mga kaganapan sa buong buhay mo. Wag na wag. Except doon sa sinabi ko. Kasi pag nakikita nilang nagpupursige ka, gumaganda yung buhay mo, may nai-invest ka ng mga ganito, nagiging malungkot sila sa ganyan. Pero yung magpo-post ka na lilipad ka puntang Thailand, mag-happy-happy kasama si ganito, wag na wag. Kasi gagawin nilang pambato sa iyo yan. Na, alam mo na, marami silang kwentong gagawin sa'yo pag nag-post ka ng mga ganyan. So, pangalawa, syempre, protektahan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang iyong mental and emotional well-being. Makita mo sa kanya na sa kabila ng ginawa niya sa'yo, hindi ka niya kayang kontrolin or hindi ka na niya kayang kontrolin katulad ng dati. Diba? So, yun lamang mga kaibigan. Sana nakatulong sa inyo itong mga simpleng sinabi ko sa ngayon. At hindi ko naman sinasabi na perfect ako kasi wala rin naman akong experience pagdating sa pagba-vlog. At hindi rin naman ako sanay na humarap sa camera ng ganito. Kaya lang kasi na-confuse ako doon sa nagtanong. So, sinabi ko lang kung ano yung opinion ko based on my own experience na rin. And again, ulitin ko, hindi po ito professional advice. At kung kayo man po ay nakakaranas ng mental health, depression, emotionally, mentally depressed kayo, may anxiety kayo, pumunta po kayo sa mga professional na doktor para mabigyan po kayo ng advice kung ano ang inyong dapat gawin step by step. Kasi sila lang po ang nakakaalam kung ano yung dapat para sa inyo. Sila lang po ang may kakayahan na mag-extend sa inyo ng mga ganyang bagay. So, hanggang sa muling video po, and katulad ng ipinangako ko, marami ako nakahandang video, hindi lang ako nagkakaroon pa ng panahon sa ngayon. So, sana po, na-enjoy ninyo the way na magsalita ako. Pasensya na po, kung hindi masyadong klarado kasi in God's perfect timing, bali inaaral ko pa hanggang sa ngayon kung ano yung magiging niche ko dito sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na saludo ako dun sa mga katulad kong nakalampas or nalampasan yung mga taong narcissist. Goodbye for now and hanggang sa muling video po. Bye! And may God bless you palagi.